every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga.
ang pagkakilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinilagay kong walang kabuluhan, makamtam ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya hangarin nating lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan at makasama siya sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay dumako sa diwa ng panalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa binigay mong muling pagkakataon upang kami magkasama-sama, purihin at dakilain ang iyong banal na pangalan. Ama, amin pong itinitiwala sa inyo ang anumang bagay sa aming pong buhay dahil alam po namin na sapat ang iyong pong biyaya at pagpapala sa mga taong tumatawag at nagtitiwala sa iyong banal na pangalan. Mang Diyos, dalangin po namin na kayo po ang siyang umuspos sa bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu upang ang mga pagsambat, pagpupuri na amin pong gagawin sa lugar na ito ay maging katanggap-tanggap sa iyo pong harapan. Mang Diyos, dalangin po namin na pangunahan po ninyo ang gawain mula sa pasimula hanggang sa matapos. Dalangin din po namin na kami po ay patuloy na lumago sa pagkakakilala at pagkakaunawa buhat sa inyong mga salita. Pangunahan po ninyo, Panginoon, ang bawat isa mula sa pasimula hanggang sa matapos. Kayo po ang aming madakila at mapapurihan. Hindi po maging hadlang ang anumang pong mga problema, suliranin na aming pong kinakaharap, maging ang aming pong mga damdamin ay aming pong ipasailalim sa inyong kapangyarihan. Dahil kayo lamang po ang dapat naming sambahin at purihin sa bawat oras at bawat buhay ng bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Good evening, church. Ang sabi po, if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Tunay nga na lahat ng kakaharapin ng isang mananampalataya na kay Kristo ay wala kang makararaing o makakadaig pa. Ano mang pagsubok, kalungkutan, bighati, kasakitan, ay tunay nga na ang ngalan ng Panginoong Yesus ay sapat at higit na makapangyarihan. Kaya patuloy natin itong itanghal, itaas at dakilain. Gamitin ang ating tinig upang siya ay papurihan.
Sure that your name is above all name, O Lord. There is power in your name. There is healing in your name. There's miracle in your name, O Lord. As morning dawns and evening fades, you inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Yes, Lord. As morning dawns and evening fades, you inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like the water. Your name, let the nation sing it louder. 'Cause nothing has the power to save but your name. There's nothing else, no other name. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like the water. Your name, let the nation say it louder. 'Cause nothing has the power to save but your name. Is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like the water. Your name, let the nation say it louder. 'Cause nothing has the power to save but your name. Is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like
1,000 generations falling down in worship To sing the song for ages to the Lamb. Yes, Lord. And all of God before us, and all will believe. Yes. We sing the song of ages to the Lamb. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. 1,000 generations. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb.
King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. 'Cause your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever, and the angels cry. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy. You are holy, Lord. Holy forever. Holy forever. Holy is the Lord Almighty. Oh, we lift our hands, we sing our praises. Oh, we praise you. We worship you, my Lord. Our soul will bless you. My lips will sing praises. Oh, we feel your presence. We believe you are here. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. You are so much blessed be your name. Blessed be your name. To be praised. Sing it once again. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings.
thanksgiving. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening din po. Tayo po ba ay nagkaroon ng pagkakataon na tayo po ay makapag-umawit sa Panginoon? Lahat ba nakaawit? Sabi po ng Bible, He inhabits the praises of His people. Pag po tayo ay nandito sa church, wag po nating i-miss yung pagkakataon na tayo po ay makaawit sa Panginoon. Yan. Ang sarap po lang ng feeling, no? Have you ever experienced yung masama yung pakiramdam mo and then pagpunta mo rito, masama yung pakiramdam mo and then after na makakanta ka sa Panginoon is yung na-refresh yung sarili, yung pakiramdam mo, nawala yung masakit sa'yo. Have you experienced that? Yung mabigat yung pakiramdam mo and then after you sing praises to God, nawawala po yung ating masamang mga pakiramdam. Yan. So that is the part. Pag po nating imimiss yung mga pagkakataon na yun, no? Kasi sometimes may mga ganun, pag masama ang pakiramdam natin, masama yung loob natin, hinahayaan nating ma-overcome tayo nun. So dapat po hindi. Yan. Because sabi po nung inawit natin, your name is the greatest, your name is the highest, and it stands above them all. Yan. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataong muli na tayo ay makadako. Again, tayo po ay ginising, ibinangon, at lumakad patungo sa kanya pong iglesia. Despite po ng ating pong mga kabisihan sa buong maghapon, pagod sa pag-aaral, pagod sa pagtatrabaho, pagod sa paglilinis ng bahay, pagod sa pag-aalaga ng mga anak. But despite of that, tayo po ay biniyayaan ng Panginoon na tayo ay makadako sa iglesyang ito. Tayo po ay mananagumpay, no? So because hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon. Yan. At sa oras po na ito, tayo po ay nakapagbigay ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pong mga awitin. So ngayon naman po ay tayo po ay magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya po. Siya po, para po sa ating mga offering. Habang umaawit po ang ating music team. Magsitayo. Atin pong ito ng ating mga kamay sa offering basket. At tayo po ay manalangin sama-sama. Amang Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa inyo pong kabutihan, sa patuloy po niyong pagpapala sa mga mananampalataya upang kanila pong maibigay ang bahagi ng kanila pong ng inyo pong pagpapala sa kanila. Amang Diyos, dalangin po namin ang bunga na kanila pong nakakamit buhat sa gawain na kanila pong idinulog sa inyo. Kayo po ang siyang tumugon sa kanila pong mga pangangailangan sa magdaraang araw dahil kayo po ang great supplier and provider ng aming pong mga pangangailangan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Para po sa announcement, Pastor, may announcement ka.
Okay, so alam naman po natin na nasa mahirap na sitwasyon po ngayon ang isa po nating kapatid sa Panginoon, si Pastor Bong. At medyo delikado po ang kanya pong pagdaraanan. But we also believe that the power of God is sufficient. Kaya po sa magdaraan na araw, Huwebes, Friday at saka Saturday, magkakaroon po tayo ng fasting and prayer. Doon po sa hindi pwedeng mag-fasting, dahil meron po kayong maintenance, exempted po kayo doon sa fasting, but hindi po kayo exempted sa prayer. So 10 a.m. po ng umaga, sabay-sabay po tayong mananalangin para kay Pastor Bong. At pwede na po kayong kumain pagdating po ng 12 p.m. Okay? So yun po ay ating gagawin from Thursday to Saturday. Kung ano po ang kalooban ng Panginoon at kung ano po ang nais po niyang gawin para sa ating pong kapatid. So, kung ano po ang kanyang kalooban, yun po ang siyang mangyari. So, inaasahan ko po na kayo po ay makikibahagi sa bagay pong ito sapagkat alam naman po natin, there is always power when the church pray. Okay? Diyan po, nakita na natin sa scripture nung pinatay po si James na kapatid ni John, ni Herod, at nung hulihin naman ni Nero si Peter, at nalangin ang buong iglesia kahit wala na pong pagkakataon na siya po ay makatakas at makaligtas dahil sa gagawin sa kanya ni Nero, ay isinugo po ng Panginoon ang kanyang anghel upang siya po ay alisin sa bilangguan at makaalis ng Jerusalem at siya po ay mabuhay pa at ipagpatuloy po niya yung pong gawaing itinalaga sa kanya ng Panginoon. So I believe ang dahilan po noon is because the church is praying. Okay? Kaya po iniligtas ng Panginoon si James. Hindi po yun nagawa ng church nung si Peter, pero hindi po nagawa ata ng church yun kay James, kaya namatay po si James. But nevertheless, let us learn from the narrative ng Book of Acts at patuloy po na tayo ay dumulog sa ating Panginoon sapagkat tulad nga ng sinabi niya, ang sinumang humahanap ay makakasumpong, ang sinumang kumakatok ay pagbubuksan, at ang sinumang humihingi ay bibigyan. Pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. So, salamat, Pastor. Para po sa iba po nating announcement, susugan ko lang po, no? Baka po makalimutan kasi natin yung 10 o'clock. I suggest mag-alarm po tayo. Yan, alam niyo, ay, alas 11 na pala, nakalimutan ko mag-pray. So, dapat to. Mag-alarm po tayo pagdating po ng 10 o'clock para po sa ating pong sabay-sabay na pananalangin. Para po sa ating mga announcement, of course, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa katagumpayan ng ginawa pong seminar last Sunday. Yung ating The Stories from the Seat, Next to You, How Different Lives Reveal the Same God. Ang ganda po ng seminar kasi 25 kami po noon, pero kanya-kanya pong istorya. At ang nakakatuwa, iisa lang po ang Diyos na naitaas sa mga panahon po na iyon. Sa bawat sitwasyon po ng buhay po natin, magkakaiba man, pero iisa po ang Diyos na kumilos sa bawat isa sa atin. Yan, salamat po sa Panginoon. Alam ko magkakaroon din nun para po sa ating youth. Salamat po sa ating mga resource speaker na ginamit ng Panginoon. At sila po ay may mga pakulo at pahanda. And of course, sa valuable information na pinagkaloob po niya sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating po mga resource speaker. And again, yung ating pong gentle reminder para po sa ating Paint the Church Green and the Gratitude Wall. Share ko lang po yung experience ko doon sa Paint the Church Green. Yan. Last time kasi nakapagdikit po dyan ng yellow. So parang nahiya naman ako. Although wala namang nakalagay na pangalan ko yung yellow. Pero naging hamon po sa akin yon na most of the time po kasi ako po ay antok na pag dumating po yung gabi na. So pinipili ko na pong matulog kaysa magbasa. Nasa gabi po kasi ako nagbabasa. Pinipili ko na pong matulog kaysa magbasa. So dahil po ako ay na-challenge doon sa Paint the Church Green, so I'll see to it na ako po ay makapaglagay ng kulay green na sticker. So hopefully kayo din po ay ma-challenge katulad po nung nangyari po sa akin na mapagtagumpayan po yung kapaguran at siguro katamaran na din pagdating po ng time na tayo po ay nagbabasa. Kasi sabi nga ni
ni Secretary Julius na ang dami niyang kailangan gawin para lang hindi siya antukin sa pagbabasa. So, kanya-kanya po tayong paraan kung paano po natin siya gagawin. And again, sa Sunday po is meron po tayong discipleship ng mga children after po ng ating pong service. So, yun po yung ating discipleship on Sunday. That will be March 22. At sa oras po na ito, panibago na naman po ang ating mapapakinggang salita ng Panginoon sa buhay po na ibibigay po sa atin. At nawa po ang bawat salita na ating mapakinggan ay magamit po natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. So tayo po ay binibigyan po ng paalala ng Panginoon every time na tayo po ay nakikinig ng Kanya pong salita. So sa oras po na ito, pakinggan po natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mensahero, Pastor Roy Naive. Purihin po ang Panginoon sapagkat tayo po ay muling niya binigyan ng kakayahan para makadako sa lugar na ito. Nawa patuloy po tayong bigyan ng pagnanasa upang maunawaan ang kanyang salita. Panalilian po muli tayong tumayo para sa pananalangin. Maraming Diyos, salamat pong muli sa araw na ito na kami po ay iyong binigyan ng kalakasan hanggang sa buong maghapon. Narito po ang iyong mga anak, dinakong po ninyo sapagkat ang biyayang ito ay buhat sa inyo. Nawa ipatuloy mo kaming biyayaan na makaalam ng mga salita mo sa pag-aaral ng iyong salita. Ikaw po ang maging tunay na tagapagturo upang kami po ay makalakad na ayon sa inyong kalooban. Tuloy mo kaming bigyan ng karunungan at bigyan ng katatagan habang narito po kami upang mapakinggan ang iyong mga salita. Ito nga po, Panginoon, ang aming panalangin, pagsamba sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Ay pong lahat ay alam po natin na mayroon tayong desire. Kasulad nga po ng mga napapanggan po namin, lalo na pag mayroon kaming prayer sa mga kababaihan, mga kananayan, nagdi-desire po nila na yung kanilang mga mahal sa buhay ay magkaroon din ng kaugnayan sa Panginoon. Ibig sabihin ng kaligtasan. Tama? At wala naman pong gano'n na hindi tayo nagdi-desire. Kaya lang pong hindi sapat ng desire lang. Kailangan mayroon pong kasama po yan na pagkilos. Kasi kahit sabihin natin, pinanalangin po natin yan, ay di naman tayo kumilos, di po yan magiging makatotohanan sa buhay po natin. Kaya bigyan po natin ng pansin. Noong karaan pong Sunday, napag-usapan po natin yung kaisipan na maging katulad po tayo ng ating Panginoon. At isa pong example yan ay si Apostol Paul. Sapagat ang Panginoon po, nung narito po siya sa lupa, sabi po niya, naiyak pa nga po siya nung makita po niya ang mga kababayan po niya na para bang mga tupang o mga inakay na walang inahin. Sapagat sila po ay lito, lahat sila ay tuliro sapagat yung kanilang kalagayan. Nakita po yun ng Panginoon at siya po ay napaiyak sa kanila. At kaya nga po, yun po ang ginawa po niya, namatay po siya sa krus. Yan din po ang desire na mayroon po ang ating si Apostol Pablo, na kung saan bibigyan po natin ng pansin. Sapagat sa aklat po ng Romans, ito po ay isa sa mga sinulat po niya sa mga mananampalatayang Hudyo na nasa Roma, kahit marami na po siyang napahayagan, yung kanya pong desire ay nandun pa rin. At ito po ay sinasabi niya, hindi lamang po niya sinasabi sa kanyang mga kababayan, kundi ito po ay sinasabi rin sa atin sa panahon natin ngayon, na hindi po sapat na magkaroon tayo ng ganong hangarin at pagnanasa na makakilala, maabot natin ang ating mga mahal sa buhay. Mahal sa buhay pa lang yan, pero si Apostol Pablo, makikita natin na kababayan, yung kanyang kalahi na kapwa niyang Hudyo. Sabagat sabi po ng chapter 10, verse 1, sabi niya, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko, sabi niya, at idinadalang ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagat saksi ko na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang tinakda ng Diyos, sapagat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumampalataya sa Kanya.
Sa mga talata na yan, makikita po natin yung dalawang katotohanan, kaya ang pamagatan po natin. Kasi ang bansang Israel po talaga, nagkaroon po ng matinding trahedya. Sabi nga po nung ibang katulatan, ang Panginoon po ay naglagay ng isang batong panulukan at yung hindi, at ng mga tao, ang mga Hudyo ay natisod. Kaya trahedya po talaga yung kanilang nangyari. Kasi halos karamihan ng Hudyo ay hindi po nakilala ang Panginoon, samantalang binabasa nila ang kautusan ni Moises, hindi po nila naunawaan na ang Panginoong Jesucristo yon. Kaya dyan bagay na yan, nagkaroon ng matinding trahedya, yung kanilang pagkakamali sa kanilang kaisipan na maging matuwid. Tandaan po natin, mali na naman po yung kasabihan ng tao hindi naghahanap o gumagawa ng matuwid. Sabi niya ni Apostol Paul, sila ay nagsisikap na gumawa ng matuwid, pero mali nga lang. Kaya ang tao po, kahit makasalanan, talagang naghahanap sila ng Diyos. Naghahanap sila ng dapat nilang sambahin. Yun nga po ang nangyari sa bansang Israel. Sila po ay, akala nila yung pagsunod sa kautusan ay yun na po ang hangganan. Wala nang katapusan na dapat gawin nila yun. Pero hindi nila nakita na yun po ay may katapusan ng pagdating ng Panginoon. Kaya natisod po sila. Yun po yung kalagayan ng bansang Israel. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, marubdob. Kung babasahin nga po natin yung una, doon sa chapter 9, binanggit din po niya yan. Sa verse 2, balikan po natin kung paano niya binanggit yan sa kanila. Chapter 9 ng Romans, sabi niya doon sa verse 2, matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Ganun po ang kanyang nasa. Kaya nga po, tinanong po natin ang ating mga sarili, tanong din po ba yung nasa natin sa ating mga kamag-anak, kalahi, kapwa Pilipino? Mayroon po ba tayong hangarin na sila rin po ay madala? Nung nakaraan, di ba, yung programa po natin, sabi po natin, panalangin yung mga prospect natin. Nagawa po natin. Yan po ay ginawa naman ni Apostol Pablo sapagkat yun po ang sabi niya sa verse 1. Na kung saan talagang dinadalangin niya sa Diyos, yun po ang kanyang prayer. Mga kapatid, ang pinanakananais ng puso ko at idadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Kasi marami pa pong Hudyo, kababayan po niya, na nagkaroon, natisod. Talagang nagkaroon ng mapapahamak sila kung hindi po niya ito gagawin. At kaya nga, lubos po siyang nagpakita ng kanyang desire, pagnanasa o marubdob na nasa na ang kanyang mga kalahi ay maligtas. Napakasaklap yung sinabi, napakatindi yung sinabi po niya doon sa chapter 9. Sabi niya, di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo, mas matamising ko pang ako'y masumpain at mawalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Sila po kasi yung sila ang mga Israelita na bigyan ng Diyos ng karapatan maging anak niya. Yan po ang layunin kung bakit po inirang na bayan ng Diyos o piniling bayan ng Israel. Kaso marami pong mga Israelita na nagmarunong, hindi po nila nakita ang kababaang loob. At yan po ay nakakalungkot man isipin, yan pa rin po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kung naniniwala po tayo na ang ating pong pinanghawakan tunay na salita ng Diyos, tunay na gospel ng Panginoon, so dapat tayo po ay katulad ni Apostol Pablo magnasa. Sapagkat alam natin na yung mga tao ay nandoon sa kalagayan na maaring mapahamak sila kung hindi po sila mapahayagan, mababalaan ng salita ng Diyos natin, mga tunay na sumampalataya. Tayo po ang may talagang tungkulin niya. Hindi po yan sinasabi ni Apostol Pablo para lamang pakita yung kanyang hangarin, yung kanyang nadarama, kundi ito po ay ma-adapt din natin. Matularan po natin sila. Unahin na nga po natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kamag-anak. Kasi ang mga Hudyo kasi, ang una pong desire na nakita ni Apostol Pablo o nararamdaman ni Apostol Pablo, sabi po niya, they seek their own righteousness. Naghahanap sila, gumagawa sila ng sarili ng pamamaraan para sila ay maging matuwid. Yun po ang sinabi doon sa sumunod na talata.
Sabi niya, sapagkat saksi ko na sila'y nagmasigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lang batay sa tamang kaalaman. Talaga ang tao, nagsisikap talaga yan. Makikipag-away pa yan para sabihin na yun ang tamang salita ng Diyos. Kaya sa atin nga, nangyari na nga po yan eh. Di ba talagang pinangatawan nila, ay yung nangyari po sa atin, ay nangyayari na rin noon. Sapagkat yung mga Hudyo talaga, pinangawakan po talaga nila yung kautusan ni Moises. Tandaan po natin, sabi ni Apostol Pablo, ang kautusan, kung bababa nga po tayo ng basa, sa verse 5, ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid, batay sa kautusan. Sa Romans po pa rin, chapter 10. Yun po kasi ang kanilang pinagawakan, yun po ang kanilang talagang naging pinanghawakan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid, batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, ang naakyat sa langit upang pababain si Kristo. Huwag mo rin sasabihin sino ang bababa sa kalaliman upang muling buhayin si Kristo. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa inyong mensahe. Ang mensahe nasa inyong bibig, nasa inyong puso. Ang tinutukoy dito ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Tayo din po, ganun din ang kalagay natin ngayon, di ba? Alam natin na tama yung ating pananampalataya. Na kailangan lang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon para tayo maligtas, tama? So nasa labi din natin, nasa puso din natin ang salita ng Diyos. Kaya karapat lamang po na magkaroon tayo ng desire na abutin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kalahi. Kapwa Pilipino lang. Muna, kung wala na tayong kamag-anak, kapwa mo Pilipino, kalahi natin yan eh. Kahit anong klase yan, dapat magkaroon po tayo ng katulad ni Apostol Pablo. Yan po ang nakita ni Apostol Pablo at nadarama po niya. At yung kaisipan ng Panginoon ay nasa kanya. At iyon po ang kanyang pinagsisikapan sapagkat nakita niya. Di ba? Kahit ang Panginoon, ganun din ang kanyang ginagawa doon sa mga Hudyo. Sinasaway niya yung mga paniniwala nila, yung kanilang mga pinanghawakan at nagagalit sa Panginoon ang mga Hudyo sapagkat akala niya sinusuway niya yung kautusan. Kaya sinasabi ng madalas ng ating Panginoon na ba't niyo ako kilalanin? Yung mga pinag-aaralan niyo, yung kautusan, sinulat ni Moises, ako ang kanyang pinapahayag. Tama nga naman sila, nasobrahan yung kanilang panghawak. Na yung kautusan kasi dati, kung mababasa po natin doon sa Leviticus, yun naman talaga ang kanilang pinanghawakan. Sa Leviticus kasi, chapter 18, sa utos ni Moises, verse 1, sabi niya, ang bawat yun yung pong mga kautusan na kung saan isa po sa mga pinanghawakan po nila. Leviticus kasi tungkol dun sa, halimbawa, yung ang bawal at pagtatayag. Sabi ni Yahweh kay Moses, ito ang sabihin mo sa mga Israelita, akong si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian ng mga Ehipto na inyong pinanggalingan o ang kaugalian ng Kanaan na pagdadalan ko sa inyo, sundin niyo ang mga kautusan, tungtuning ibinigay ko sa inyo. Akong si Yahweh ang Diyos, ang sino mang tumupad ng aking kautusan at tuntunin ay may mabubuhay. Akong si Yahweh. Yun po. Kaya sabi ni Apostol Paul, tungkol sa pagiging matuwid, batay sa kautusan, magtupad sa kautusan ay mabubuhay. Yun po yung sinabi at binilin ng Panginoon kay Moises, bago sila pumunta doon sa lupaing bibigay sa kanila ng Panginoon. Kaya lang, hanggang sa pagdating ng Panginoon, yun pa rin po ang paniniwala ng mga Hudyo. Na kung saan, yun pa rin, akala nila, yun pa rin ang magbibigay buhay, pero hindi na po gayon. Sapagkat lininaw na po yan, na ang kautusan, ang gana ng kautusan ay ang Panginoon. Natapos na eh. Yung kautusan. Kaya
dapat makita ng mga tao ay batay na sa pananampalataya. Doon na yun pagiging matuwid. Kaya nga, tulad nga na hindi nawawala ang kaligtasan sa pag isang tao ay nanampalataya na sa Panginoon, may buhay na walang hanggang na siya. Hindi na siya hatulan. Maliwanag po yan. Kasi sabi ni Apostol Paul, sa bagay po na yan, sa mga taga-Korinto, ito rin ang sinabi niya. Sabi po dyan, sa mga taong nakipag-isa na, di ba? Yun ang kasi ang panahon natin. Yan na po ang kailangan sabihin natin sa tao. Sabi po ng 2 Korinto, chapter 5, verse 17, kaya nga kung ang isang nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, pansin niyo po, ang isang tao, hindi po nakipag-isa siya dahil siya ay pinili. Maliwanag po niya, ang isang tao, Hudyo man siya o hintil, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang na niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagtiwalaan niya kami upang maglingkod ng gayon ang mga tao at maging kaibigan na rin ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo. Ang mga tao ibinila ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. So yung salita pong sina Apostol Pablo naman, inatasang ipamalita ito. Ito po yung tungkulin po natin. Ito po yung i-desire po natin. Ipamalita po natin na ang pagiging matuwid ay dapat kilalanin si Kristo, magkaroon ng kaugnayan kay Kristo. Sapagkat yun po ang naging trahedya sa buhay po ng mga Hudyo. Kaya tama lamang po na hindi natin payagan na umalis yung mga malalapit sa atin. Dahil alam natin, nasa tama yung ating pinaniniwalaan. Ba't kailangan payagan mo na umalis? At tulad ni Apostol Pablo, hindi niya pinapayagan yung mga Hudyo na manatili sa kautusan. Kanilang natutunan, although ito po ay sinulat ni Moises, pero hindi na, ito na yung bagong tipan, ito na yung paraan ng Diyos para maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos. Yan na yung kanyang paraan. Kaya dapat sawayin po natin, dapat sabihan po natin, kasi kahit yung mga mahal natin sa buhay, may pinaniniwalaan din yan. Tama? Kahit hindi man yan nagsisimba, pero mayroon silang paniniwalaan. Kailangan sabihin natin na yung kanilang paniniwalaan ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Tungkulin po natin yan. At kung paano natin naunawaan ang kaligtasan, yun din po ang ating sasabihin. At isa pa, sabi ni Apostol Pablo, sa bagay po na yan, na kung saan ang kautusan, ito pa lang po ang gamit. Isa po sa sinabi po niya sa Romans chapter 7. At 7 pa lang, sinimulan niya. Sabi niya, ang kautusan, chapter 7, verse 7 hanggang 8, ang kautusan at ang kasalanan. Ang ibang sabihin nito, ang kautusan ay masama. Hindi talagang masama yung kautusan. Hindi. Kaya lamang, kung di dahil sa kautusan, na hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Yun lang naman ang purpose niyan, di ba? Kaya sabi doon, sa binasa natin, huwag niyo gagayahin yung mga pakipagtalik ng mga hindi mananampalataya nung hindi nila kapwa Hudyo. Ganun kasi sila eh. Wala silang kautusan, hindi nila alam yung immorality, yung mga bagay na ginagawa nila. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang kautusan, hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan, hindi ko sana nalaman ang paano pagnasaan ang pag-aari ng iba kung hindi sinabi ng kautusan. Yun po kasi ang kautusan, dapat talaga sundin ng bansang Israel hanggang wala pa ang Panginoon. Sapagkat yun po yung guide para malaman mo ang kautusan, ang kasalanan, kailangan binabasa mo talaga yung kautusan. Sabi niya, huwag mong pagnasaan ang pag-ari ng iba, ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Ganun sila, matuwid sila. Kaya pag sinunod nila ang utos, matuwid talaga sila. Kaya lang, yung pabalik-balik lang. Halimbawa, naghandog ka, na wala na yung kasalanan mo, pag uwi mo, siguro, magnasa ka na naman, na sa isang bagay, di lamang kasi ang pignasan, di lang naman yung babae.
Pag nasaan mo yung pag-ari ng iba, kasalanan din yun. Pag nanasa rin yun. Mayroon naman silang kasalanan. Yun lang po ang nangyayari sa kautusan. Kaya mabubuhay ka talaga. Kapag sumunod ka, mabubuhay ka. Yung physical mo, kung di ka pumatay, mabubuhay ka. Pero kaya nga mayroon sa panahon nila, kung nakapatay ka na hindi mo sinasadya, mayroon isang lugar para doon ka magtago. Kasi papatayin ka rin. Nung kamag-anak nun, kung hindi ka magtatago doon. Kaya mamamatay ka talaga. Kaya pag sinunod mo talaga yung kautusan, mabubuhay ka physically. Hindi ka sisirain ng mga kapwa mo tao. Pero ngayon, hindi ganun. Dahil sa biyaya ng Panginoon, kahit na magkasala ka, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi yun po ang sabi ng Panginoon. Yun po ang kaibahan sa biyaya na pinakita o pinaranas sa atin ng Panginoon. Yun po ang bagay na dapat po natin sabihin maging sa mga taong ating papahayagan. Kaya ang mga Hudyo, ganun po ang kanilang nakita ni Apostol Pablo. Sila po ay mayroong ginagawang pagpapakabuti, kunit mali yung kanilang batayan. Sa panahon natin, ganun din eh. Sinasabi nila, kailangan ang Diyos maitanyag. Dapat sa kaligtasan, may party ang Diyos. Tama naman. Siya naman ang gumawa para maging matuwid. Kasi nga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tama? Siya ang nagbigay eh. So may part talaga ang Panginoon. Ang Diyos Ama. At ang Panginoong Kristo naman, binigay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Hindi para sa pinili lang. Kasi yun po ang gospel talaga. Si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao. Yun ang gospel. Pero pag sinabi mo si Kristo ay namatay para lang sa mga pinili, hindi na po gospel yun. Diba? Kasi mayroon lang siyang pinili. Kaya nga dito, kahit piniling bayan, sabi ni Apostol Pablo, kayo yung bayang hinirang na dapat sana magpakilala sa mga tao, di ba? Sa kanila yung pribileyo, sabi ng chapter na sila yung mga Israelita. Binigyan ng Diyos ng karapatang maging anak niya. Pinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian sa kanila. Pakipagtipan ng Diyos sa kanila. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako, di ba? Kaya yung pagsamba natin ay ginagawa natin dahil yun po ang sinasabi ng Panginoon. Ano ba sabi ni Apostol Pablo? Ang pagsamba namin, halimbawa sa iglesia, ay dapat nagtakip ang mulo. O di ganun ang pagsamba. Tayo nagtatakip ng ulo, pero yung hindi na yun, gospel. Sa pagsamba, dapat, di ba? Yan ay nakapalaman dyan. Walang sinabi dyan, pero sabi ni Apostol Pablo sa kanila, pagsamba. Paano yun? Ang tinutukoy niya nito na dapat sambahin ang Panginoon sa Jerusalem lang, di ba? Yun ang kanilang natutunan. Pero sinabi na ng Panginoon, sambahin natin siya sa lahat na ng dako, sa espiritu at katotohanan. At sa pagsamba natin, nandyan ang mga anghel, sinasalang-alang yan, di ba? Kaya mayroong kang takip sa ulo. Pero kung di mo na ginagawa yan, masasabi mo pa, nag-gospel pa rin yan. Kaya sabihin natin, manipis lang yan, pastor, hindi yan makaka-apekto. Hindi po. Sabi ng Israel, ang bandang Israel, ganun po ang kanilang ginawa. Sinunod talaga nila yung kautusan ni Moises. Talagang detalyado, pero hindi po umubra. Sabi ni Apostol Pablo, panganib pa yung dala sa kamalian ng kanilang ginagawang pagkilala sa Panginoon. Ano pa ang sabi niya? At ang kanyang mga pangako, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi at kataas-taas ang Diyos. Purihin magpakailanman. Bukod doon, yung Kristo sa lahi nila, hindi naman sa lahi ng kung sino, lahi. Kaya, hindi nila kinilala. Pero hindi po yun nila napanghawakan. Hindi po nila napanghawakan yun. Kaya kahit sabihin natin na kapag hindi mo kasi sinabi na ang Diyos talaga lang ang kumilos sa tao, kaya siya naligtas, pinili siya bago palikain ang sanlibutan, binigyan siya ng pananampalataya,
binuhay siyang muli, magandang pakinggan kasi lahat ang Panginoon. Kaso hindi po yun yung paraan, hindi po yun sinasabi sa Scripture. Magandang tingnan. Gayon din po ang ginagawa ng mga Hudyo. Nagpapakababa sila, talagang ano sila kahit nga po yung paghandog sa Sabat, hindi sila nagtatrabaho Pero sinaway sila ng Panginoon na nagpapagaling siya kahit na araw ng Sabat. Diba? Nawala yung ano nila yung pagsunod nila sa kautusan, yung kanilang pinanghawakan, hindi na po nagbunga ng magandang pag-ugali. Kapag nawala po yung magandang ugali nila. Diba, ng mga Hudyo? Hindi nila pinapansin yung ibang tao kapag hindi nila kakilala, hindi nila ni-estima, di ba? Katulad ng babae Samaritana, di ba? Hindi nila pinakikitunguhan. Ganun po sila. Yan din po ang nade-develop kapag hindi po tunay na salita ng Diyos ang ginagamit. Sabi ni Apostol Pablo, mali yan. Hindi kalugod-lugod sapagkat nakita niya. Maging kalugod-lugod sa Diyos yung ginagawa nila, ngunit mali ang batay lamang sa kaalaman. Karunungan lang po yun. Pag sinabi natin yung wala naman sa Bible na sinasabi na yun talaga, ay karunungan mo lang yan. Sinasabi mo na pagpapakabuti. Sabihin mo, mapaparanglan mo ang Diyos, kaya nga tingnan mo na lang yung example doon sa John chapter 7:21, di ba? Tama ba yun? Na yung panghuling araw, maraming magsasabi, nangaral po kami sa pangalan mo. Nangaral na yun, ha? Diba ang usapan doon, makapasok? Nagpagaling. Gumawa ng himala. Yung mga tao ba yan, nakagawa ng himala? Yun nga, nakagawa ng himala, nangaral sa pangalan ng Panginoon. Pero sabi sa kanya, hindi ko kayo nakikilala, kayo mapagawa. Mapag-imbento kayo, sabi natin. Mapagawa ng katampalasan, sabi ng Panginoon. Kaya, makakalungkot man isipin, yun po ang mangyayari po talaga. Kasi hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Katulad nga po ng bansang Israel ito. Kaya dapat tayo yung nakakaalam, magkaroon tayo ng desire, katulad ni Apostol Pablo. Kasi nakita na po natin na dapat talaga silang sabihan. Kasi yung kanilang hinahanap na pagpapakabuti ay batay sa sarili nila. Dapat yung sa biyaya ng Panginoon. Kung ano ang kanyang sinasabi para tayo maging matuwid. Pangalawa, makita po natin kung bakit magano na lang ang design ni Apostol Paul dahil nakita niya na yung kanyang pagiging matuwid o kanilang pagiging matuwid ng kanyang mga kababayan ay hindi batay sa paraan ng Diyos. Hindi ba yun ang ginagawa ng mga encounter natin, kamag-anak natin, di ba? Basta ako, mayroon nga nagsabi, kahit hindi ako nagsisimba, pero mahal daw niya ang Diyos. Hindi nga ako nagsisimba, may mga ganong katwiran. Ano mo maging mahal ang Diyos? Hindi mo nga siya pinaglilingkuran, hindi mo nga siya pinapasalamatan. Iba pa po kasi yung pagkakaalam lang kaysa doon sa tunay na kilala mo ang Panginoon. Kaya kahit na maliit lang yung kanilang pininiwalaan, magiging katulad po sila ng mga Hudyo. Kaya dapat po talaga na desire natin na sila ay pangaralan at pagsabihan ng tunay na salita ng Diyos na ang pagpapakabuti ay dahil sa paraan ng Panginoon. Ano ba yun? Yung pagdalo, pananalangin, yun po yun. Sa Book of Acts, diba? Yun po ang ginawa ng mga unang mananampalataya. Akikinig, sama-sama, hindi pinapabayaan ang pagtitipon. Kaya yung nagsasabi na, hindi man ako pala simba, pero mayroon akong Diyos, wala ka doon. Sabi niya lang yun. Hindi po yun totoo. Kahit nakakapangaral ka, na hindi naman ayon sa paraan ng Panginoon, na ang sabi lang naman, para maging matuwid ka sa pananampalataya. Di ba yung sabi niya, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinuman, sumampalataya sa Kanya. Kailangan mo lang sumampalataya para maging matuwid ka na. Hindi naman sinabi diyan sumampalataya at gumawa ka ang maging mabuti.
Kasi yung pagsampalataya sa Panginoon, yun po talaga ang requirement, ang hinahanap. Maging ang Panginoong Jesucristo, yun po ang kanyang sinabi. Wala na pong iba na dapat na gawin ng isang tao. Yung pangalawa po, hindi po nila, they do not submit God righteousness. Hindi po sila nagpasakop sa kabutihan o sa pagiging matuwid ng Panginoon. Yun po ang pagiging matuwid eh. Ang pagiging matuwid, yung pagpapasakop sa Panginoon. Pakikipag-isa sa Panginoon. Hindi po kung ano man ang gusto mong gawin. Yun po ang sabi po niya. Ang sabi po ng Biblia. At huwag tayong magkakamali ng sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat wala na, sabi niya, ang mga taong na kay Kristo na, hindi na dapat, sabi niya po sa Romans chapter 7, wala na sa ilalim ng kautusan ng mga kapatid ko. Nagsasalita sa inyo na ang nakakaunawa sa batas. Alam niyo ang isang tao ay nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Nagbigay siya halimbawa si Apostol Paul. Dahil dumating na ang Panginoon. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay. Ito'y subalit kung namatay na ang lalaki, malaya na siya ang babae sa batas ng nakatali sa kanyang ang lalaking yun. Kaya nga siya'y magkakasala ng pangangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang kanyang asawa. Ngunit, kung patay na siya, sa batas ng iyon ay mag-asawang man siya sa ibang lalaki, hindi na siya magkakasala ng pangangalo. Gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan. Yun po ang nais niyang mangyari o makita natin, pangawakan. Namatay na kayo sa kautusan sa pamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo, tama si Apostol Paul, magbunga tayo ng mamubuting gawa o para sa Diyos. Kaya mayroon po talaga, ang sumampalataya na sa Panginoon, diretso na yun dun. Mayroon talaga siyang gawa para papurihan niya ang Panginoon. Hindi para patunayan ligtas siya, kundi para papurihan sapagkat ang Diyos po ay dapat papurihan. Yun po ang nais na maibalik sa mga tao sapagkat noong una, dapat pinapupurihan lang ng tao ni Adan at Eva ang Panginoon, sumusunod lang siya, nagpapasakop lang ang tao sa Diyos. Yung nasira po yun nga po, hindi na karamihan na hindi na nagpasakop sa Panginoon. Yun din po ang ginawa ng Panginoon sa bansang Israel. Kaya pumili po siya ng bansa, para ipakita ang kadakilaan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, at kung sino ang Panginoon. Yun po ang layunin. Kaya yung mga tinuturo ni Apostol Pablo ay lubos po niyang naunawaan. Nakita po niya. Kaya yung kanyang desire para sa kanyang mga kababayan ay talagang dapat natin tularan. Na kung paano po natin nakikilala ang Panginoon, yung tamang mensahe ng salita ng Diyos, yung tamang katuruan ng pagiging matuwid, dapat yun po ay makita po sa atin. Yun po ang dapat po natin pagtuunan ng pansin sa ating iglesia na kinabibilangan. Hindi lang po natin idalangin, katulad ni Apostol Pablo, kundi iabutin po natin sila. Kasi yun po ang ginawa ni Apostol Pablo, inaabot po niya. Kahit na nanganganib yung buhay niya, pinupuntahan niya po ang lahat ng tao na mayroong Hudyo. Siyempre kasama na po yung mga Gentiles. Pero yan po ang kanyang sinasabi sa kanyang mga kababayan sapagkat nais po niya na sila pong mga mananampalataya rito ay tularan yung kanyang ginagawa na makasama po niya na sila rin po ay magpatotoo. Kasi mga Christian na po yung sinulatan niya. Kasi sabi po niya doon sa verse 9, verse 1 pa lang, sabi niya, sa ngalan ni Kristo ako'y nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko. Saksi ko ang Espiritu Santo. Yun po ang kanyang sabi niya sa kanyang mga kababayan. Kaya matindi ang kanyang kalungkutan. Kaya nakakalungkot po talaga na
yung mga kasama mo, mahal mo sa buhay, at mawawalay sa Panginoon, at dati mong kasama sa Panginoon, tapos mawawalay. Pero kay Apostol Pablo, nais po niyang abutin pa sila. Hanggang nabubuhay pa siya. Kaya nga kahit na nakakulong na siya, sinusulatan pa po niya ang mga mananampalataya sa bawat iglesia para palalahanan, para ipahayag ang mabuting balita. Makatulong niya sa pagpapalaganap ng katotohanan tungkol sa Panginoon. Yun din po ang layunin natin. Bakit pinag-uusapan po natin yung desire na mayroon si Apostol Pablo, maging desire din po natin. Yung Sunday, nabing kaisipan natin ang kaisipan ng ating Panginoon. Kung paano siya magiging masunurin bilang lingkod nung siya po ay na. Si Apostol Pablo, yun po ang isang tao na magiging halimbawa para sa kanyang hangarin, para ipalaganap, ipaalam ang kadakilaan ng Panginoon. Dahil alam niya, dapat kasi makita mo na yung tao na yun. Kaya nga sabi natin dati, ang bawat tao nakikita mo, mayroon pananagutan mo yan. Kasi pag napahamak yan, na ikaw ang may nakakaalam ng tamang pagiging matuwid sa paningin ng Diyos, hindi mo sinabi, hindi mo sa inikayat, hindi mo dinesire na gawin yung bagay na yun, pananagutan mo talaga. Diba, yun po ang sinabi kay Ezekiel, di ba? Ezekiel ng Panginoon. Kapag di mo pinayagan yan, napahamak yan. Mananagot ka sa akin. Pero kung pinayagan mo yan, hindi kumilala, napahamak, hindi mo na pananagutan. Mayroon po yun sa panahon po natin. Kaya wag mo tayong magsabi lang na gusto ko, makasama ko yung mahal ko sa buhay. Gusto ko maging matuwid din sila. Mabait man sila, matunurin, bata, masunurin ng anak, pero hindi po yun sapat. Ang pagiging matuwid, hindi lang po doon, yun po, di lamang po ganun. Lalo na yung mga kamag-anak nagsabas ako, kahit naman ako hindi nagsisimba, di ako sumama dyan, hindi naman ako nang dadaya, hindi naman ako nang gugulang, hindi naman ako sumasuway sa asawa ko, kung ganun. Aring sabihin natin, pero hindi lang po yun. Maganda rin yung gawin mo ng pagpapakabuti sa paningin ng Diyos. Pero hindi po yun talaga ang tunay na sa isang tao para maging matuwid siya. Kailangan magkaroon ka ng kaugnayan sa Kanya para maging matuwid ka. Kaya ka magiging banal. Kaya sa kanta natin kanina, huli. Ang Panginoon po ay banal. Hindi po siya dapat di mo pwedeng i-connect sa Kanya yung taong walang kabanalan. Kasi ang pagiging banal po, hindi po yung ginagawa ng mga tao, yung religious siya. Pero wala naman siyang kaugnayan sa Panginoon. Yun po ang nangyari doon sa mga taong nagsasabi, nangaral po kami, pero wala po silang talagang kaugnayan sa Panginoon. Nangaral sila, nagpalayas ng deponyo, pero sabi ng deponyo, malis kayo sa aking harapan. Kayong mga paggawa. Sapagkat napaka-importante po ang gospel ng Panginoon, yung kilalanin po siya, sampalatayanan mo siya. Kaya nga, di ba, yung isang magnanakaw, yun po ang kanyang naging, ngayon din sasama kita. Bakit? Kasi sumampalataya siya eh. Matindi yung kanyang sampalataya. Sabi niya, isama mo ako. Talagang nananampalataya siya na ang Panginoon po ay mula sa Diyos at babalik sa Panginoon. Yun po yung matinding pagkilala. Kahit na po siya ay hindi na kailangan gumawa ng mabuti, pero yung pananampalataya po kasi. Kaya po ay nakikita po yan ng Panginoon sa atin kung tunay na nananampalataya. Kilala po niya. Diba sabi niya, kilala ko kung sino yung talaga yung naniniwala sa atin. Yun po ang problema. Nakikita ng Panginoon yung puso natin. Kaya yun po ang ating bantayan na dapat yung ating pananampalataya. Kano mang bagay na sabi natin, wala naman imposible sa Panginoon. Totoo yun. Pero kung yung pananampalataya mo sa Kanya, hindi talaga matibay, hindi siya konkreto yung paniniwala mo, wala po yun. Hindi yun po obra. Kaya nga po,
sa mga taong nakita po natin, yung matindi ang pananampalataya, ay talagang hinahayag po yan ng Panginoon. At yan po ay mahayag din po sa atin personally. Kaya ano man po ang kalagayan po natin ngayon, nananampalataya ka na yung anak mo, yung kamag-anak mo ay nanampalatayaan mo ng lubusan. Maging katulad tayo nung babaeng balo na nanalangin, nabigyan siya ng katarungan, di ba? Balik-balik dun sa hukom, binigay yun. So ganun din po tayo. Ano ang ginagawa niya? Hindi lang siya nananalangin, humingi, kundi yung nagsasaya siya ng oras para pumalik-balik dun sa hukom. Yun po ang sabi ng Panginoon. Ganun po dapat tayo lumapit sa Panginoon sa mga bagay na gusto natin dalangin. Kaya kung dinadalangin mo yung mahal mo sa buhay na talagang makakilala, persahin mo. Persahin mo na dalhin dito. Pakilala ang Panginoon. Kung hindi mo siya kayang sabihan, so humingi ka ng tao na makakatulong mo para sa ipayag. Sabi nga namin dati dyan, kung gusto mo talang madala, magkaroon tayo ng Bible study doon sa bahay nyo. Balik natin. Yun po yung... At ngayon, wala pa naman pong wala pa pong nag-approach sa atin. So yan po ang desire dapat. Meron tayong ginagawang paraan doon sa bagay na iniling natin. Kasi pagpapakita yun na tunay talaga, desidido tayo. Huwag natin sabihin na, baka hindi yan pinili. Wala na tayo doon. Kaya pinapabayaan natin, baka hindi pinili. Wala pong ganun. Kasi si Apostol Pablo, ganun po ang kanyang desire. Halos na mamalay siya sa Ginoon. Gusto nga niya mawalay, makilala lang, maligtas lang ang mga kababayan niya. Ganun din po dapat tayo. Kahit maubos yung natin, oras sa ibang bagay, para sa kanya, para lang natin siya madala, gawin po natin. Naghihintay lang po kami para gawin yung bagay na yan. Tulungan po namin kayo, katulad ni Apostol Pablo. Kasi yan po ang sinalaman ng kanyang mensahe. Sapagkat nakita po niya yung kalagayan ng kanyang kababayan. Yun po ang una. At nakita rin po niya na yung kanilang pagiging matuwid ay hindi batay sa salita ng Diyos. Maganda yung pagpapakabuti natin batay sa salita ng Diyos, sa paraan ng Diyos. Sapagkat yun po ang nakalulugod sa Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo, yan po ang ating bigyan pansin sa mga susunod na araw. Para tayo po ay hindi lamang dumami, kundi lumago ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo, na lubusan siyang gumawa, naglingkod sa Panginoon, sapagkat naatasan po siya. Sabi nga niya, kami mga naatasan para maghayag ng mga katotohanan. Tayo din po ay natasan ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Wala na sila, tayo po ang tayo po yung tamang tao na dapat umabot sa mga taong nasa paligid po natin. Anumang klaseng pong tao na yan. Dapat yung desire po natin, lakipan po natin ng yung pagkilos, sapagkat yun po ang inaasahan po sa atin ng Panginoon. Sapagkat yan po ay biblical na paraan. Paraan na sinuturo po sa atin ng salita ng Diyos. Purihin po ang pangaral ng Panginoon sa salita niya sa araw na ito. Salamat po, Pastor Roy. Ayan. So, ang pangangaral po ng salita ng Diyos, again, nabanggit ko po kanina, ay warning po sa bawat isa sa atin para po hindi natin gawin o maiwasan po natin. No? Na-remind po ako dun sa sinabi ni Pastor na yung iba nangaral, nagpagaling, at nagpalayas po ng mga demonyo. Nagawa po nila yung tatlo na yun. Mahirap po yun. Tayo po mangaral lang, parang nahihirapan na po tayo, di ba? Magpagaling, lalo na. And then lalo na magpalayas ng demonyo, baka mauna pa po tayo tumakbo. But then, hindi po yun kinilala ng Panginoon because kinilala po niya yung pananampalataya na ibinigay nung po isang nakasabay niya sa cross. So kung makikita po natin, hindi po natin kailangan yung righteousness na alam po natin kung hindi yung righteousness po ng Panginoon para po tayo ay maligtas. Yan. So salamat po sa Panginoon. No? Hindi niya tayo pinahirapan. Hindi mo kailangan saktan yung sarili mo. Hindi mo kailangang
lumakad ng paluhod, hindi mo kailangang maglakad ng nakatapak. Ang gusto lang ng Panginoon is manampalataya ka sa Kanya. Yan. So, yun po yun. So, sino po yung nais mag-share? Ano po yung na pangungusap sa'yo ng Panginoon sa kanya pong, sa inyo pong narinig na mga salita sa oras po na ito? Yan. Open po ang ating pong stage, ang ating mic, para po sa nais magpahayag ng revelation po ng Panginoon sa kanya sa napakinggan na salita ng Diyos. Yan. Anyone po? Pastor Adi. Puri ng Diyos sa kanyang kabutihan. So tunay po na napakaganda po ng talata na ating pong napag-aralan sa gabing ito. Nais ko lamang pong bigyan ng diin yung pong nasa verse 1 hanggang 4. Sabi po ng talata, mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay maligtas ang Israel. Mga kapatid, kung naniniwala po si Apostol Pablo sa unconditional election, bakit po sinabi ng Biblia na pinakananais at idinadalangin niyang maligtas ang Israel? So, ibig sabihin, hindi po naniniwala si Apostol Pablo sa unconditional election. Because it is useless na ipag-pray niya at magnais siya na maligtas ang bansang Israel kung naniniwala siya na may elected na. Tama po ba? So, dito, makita po natin sa verse 1 na hindi po totoo yung pong doktrina tungkol sa unconditional election. Pagdating po natin sa verse 2, sapagkat saksi ako't sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Kung hindi pa sila ligtas, batay po dun sa verse 1, bakit nagagawa nilang magsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos? Ito po mga kapatid ay isang mabuting gawa. Akala ko ba, ang tao totally depraved. Wala siyang magagawang mabuti sa Diyos. At ito po yung patotoo na ang bansang Israel, nagsisikap sila na gumawa ng mabuting bagay. So again, total depravity is not scriptural. Hindi po yan makikita sa scripture. Galing po yan sa turo ni Augustine ng Hippo na kinuha naman ni Calvin, na ngayon ay pinaniniwalaan ng mga Calvinistic belief. Pagdating naman natin sa Roma chapter 10 verse 3, dahil hindi nila kinilala ang katwiran mula sa Diyos at nagsikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Dahil hindi nila kinilala ang katwiran mula sa Diyos at nagsikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Tatapon ng verse 3 hanggang verse 4, makita po natin na pananampalataya lang ang magliligtas. Hindi po ang pagsunod at pagsisikap. Ibig po bang sabihin nito, hindi tayo susunod, hindi tayo magsisikap. Susunod po tayo at magsisikap, pero hindi para maligtas. Susunod po tayo at magsisikap upang mapalago ang ating kaugnayang espiritual sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. Tayo po lahat ay magsitayo. Sabihan na lang po natin yung iba nating kapatiran para lahat po ng kapatiran, kahit bata, kung may kakayahan na mag-pray, sama po natin simula bukas. Simula po natin. Hindi po tayo live, no? Yung mga hindi po natin nakasama ngayon, abisuhan na lang po natin sa panalangin bukas. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Manaming Diyos, salamat po muli sa oras na ilagay po namin sa pag-aaral ng salita. Nawa po, Panginoon, magising na po ang bawat isa po sa amin na maging masipag sa pagpapahayag ng iyong salita. Abutin nga po namin ang lahat ng tao. Bigyan mo kami ng katapangan at na magawa ito sapagkat alam po namin, Panginoon, na ito po ay gawain po namin na nakalulugod sa inyo at lubos po namin nilapit ang bawat lalaki at babae may sapat na gulang sa iglesyang ito na magpahayag ng iyong kadakilaan sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Salamat din po, Panginoon, sa oras na kung saan kami po ay ningatan mo sa pagdako sa lugar na ito at patuloy mo kaming ingatan
hanggang sa pag-uwi po namin at madatnan ang naming mahal sa buhay ng mayroong kaayusan. At patuloy po namin dinadalangin ang lahat ng may karamdaman at naabutin po ninyo, pagalingin upang magamit ang kanilang katawan at sila po ay paranas ng kalakasan sa paglilingkod sa inyo upang patuloy kami sama-sama na nagpupuri, naglilingkod at ginagamit ang aming lakas sa lugar na ito na ikaw ay papurihan at sambahin. At salamat din po, Panginoon, sa lahat ng suliranin, problema, pagsubok na inyo pong lulunasan sapagkat kami po ay lubos na nagpananampalataya na kayo po ang magbibigay ng kaayusan at matibay na kaisipan, pananampalataya sa inyo, O Diyos. At pangingatan niyo rin po ang bawat kapatiran sa mga nangyaring crisis sa aming bansa. Patuloy nga po na palayan niyo po ang bawat mananampalataya na kung saan anuman po ang aming ginagawa ay patuloy nga na maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami gugutumin, hindi mo kami pabayaan at bibigyan ng anumang kakulangan sa pananalapi o sa aming pangangailangan sa bawat araw. So yun nga po ang papuri, Panginoon. Napasalamat sa gabi pong ito. Sa pangalan po ni Kristo Jesus naming Panginoon. Amen. Ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy niyong maranasan saan man tayo naroon, ano man natin ginagawa. Sa Kanya lamang ang kapurihan, karangalan, ngayon magpakailanman.